Ang Holy Week ay kinasanayan natin bilang panahon ng pagninilay. Dito natin inaalala yung dakilang sakripisyo ni Kristo para sa ating kaligtasan. Yun nga lang katagalan ay tila nawala na ang tunay na mensahe nito at kung saan-saan na lang nabaling. May mga aalala ng kamatayan ni Kristo pero aalalahanin hindi para pagtiwalaan ng kasapatan ng ginawa ni Jesus, kundi upang magsumikap na bayaran ng sariling kasalanan. Maliwanag sa Bible na hindi ito maaari dahil lahat naman tayo ay nagkasala at wala tayong magagawa para ang sarili ay iligtas. Meron din yung parang bakasyon na lamang ang Holy Week, isang mahabang holiday na kung saan maraming lakad ang pwedeng maplano. Bagamat hindi naman masama ang magbakasyon, nakakalungkot kadalasan na halos yun na lang ang pakinabang ng holiday na itinakda sana upang alalahanin ang ginawa ni Jesus. Pero, ano nga ba ang ginawa ni Jesus? Ang sabi sa Roma chapter 3 verse 22, ang tao'y tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at walang kinikilingan ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Hesukristo ay tinuturing niyang matuwid. Kaligtasan ang hatid ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Ang isang bagay na hindi natin kailanman makakamtan ay pinagkaloob sa atin dahil sa biyaya ng Diyos. Nangangahulugan ito na hindi ang kabaitan mo o ang magagawa mo ang basihan ng kaligtasan, kaya't napakagandang balita kung tutuusin. Isipin mo na lang na napakarami ang nagsusumika para sa baka sakaling chance na maligtas. Pero ang kaligtasan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ni Jesus. Nais mo bang kilalanin si Jesus sa iyong buhay? Kung gayon, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, maraming salamat po sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Aking kinikilala ang aking kasalanan at aking inaamin na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Kayo po ang maghari sa aking buhay simula ngayon. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapanatagan at katiyakan ang hatid ng biyaya ni Jesus para sa atin. Dahil sa Kanya, ang kaligtasan ay tiyak. Sapat ang Kanyang ginawa, kaya ang sino mang kumilala sa Kanya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kilalanin mo si Jesus sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon at mararanasan mo ang buhay na nais niyang ipamuhay mo. Isang buhay na ganap at kasiyasiya, isang buhay na tunay na pinagpala. Magtiwala ka at asa ka pa. Kung kayo po ay sumamang manalangin, mag-iwan po kayo ng comment o message at may makikipag-ugnayan po sa inyo. Salamat po.